Sakto pala yung oras na ano ko. Okay, good afternoon. Good afternoon po, Are you ma'am. ready to start? Ano po? Ano po? Ready ka na ba mag-start? Okay, sige. Bago tayo mag-start mismo sa consultation, I'll just introduce myself ha. So, I am Angelica. Opo. Pero pwede mo akong tawaging Angel. Angel na lang po. So, ako yung psychologist na assigned sa'yo for today's consultation. Yo mga tol, good morning. At yun, tuloy-tuloy ang ulan ngayon. Tuloy-tuloy ang pag-ulan. At hindi tayo nakapag-open ng shop o hindi tayo mag-open ng shop. Kasi maulan. Ambon-ambon na yan, kanina pa yan eh. Yung gumagawa nga sa atin, hindi rin sila nakapunta kasi nga ganyan yung ulan. Pa tuloy-tuloy. So, pahinga muna. Day off muna natin ngayong araw. Tapos, ginawa ko pala kanina, pagising ko. Yun, iba yung pakiramdam ko kasi eh. Parang, tinatamaan na naman ako ng anxiety. So, ginawa ko, nag-jogging ako. Hindi muna ako nag-vlog. Dami ko rin kasi talaga iniisip sa ngayon. Jogging, hindi ako nag-vlog. Tapos parang pakiramdam ko, wala akong humiga. Di nahiga ako ngayon. Tapos, habang nakahiga ako, nakapag-decide na ako na magpa-consult na sa psychologist. Ganun. Para masabi ko kung ano yung nangyari sa akin. At yun, siyempre, parang mas alam nila yung mga bagay na ito. Mas expert sila doon. Ganun. Naghanap lang ako ng page, tapos mamaya, yan, magpapakonsult ako, 3:00 ng hapon. Ganun. Meron nga pala akong binili sa Shopee. Meron akong biniling magnesium glycinate ba ito? Basa dito. Yan, magnesium glycinate. So, sabi nila maganda daw ito sa may anxiety. Mas ma-relax ang isip mo. Mas makakapag-relax ka nga. At sa mga sa mga muscle, mga ganyan-ganyan. Promotes healthy sleep, muscle relief, ganun. Yun, ganun siya. So, tinesting ko kagabi, pagkatapos ko kumain, uminom ako ng isa. Nakalagay kasi dito, 2. Pero isa lang yung ininom ko kasi nga, medyo hindi ko pa alam yan siya. Tatakot din ako. So, uminom ako ng isa. Tapos yun, maaga rin ako nakatulog. At kaso nga lang, parang normal pa rin eh. Parang ganun pa rin yung parang ganun pa rin yung na-experience ko ba. Malilingat ako, tapos magkukumot na naman ako. Yung ganun na nagigising-gising. Ganun yung nararanasan ko din nung dati pa. Pero sa tingin ko okay siya kasi yung pag-inom ko, parang nag-iba yung pakiramdam ko, pinapakalma niya yung isip ko. Pero yung isip ko naman, ayaw niya ako malma. Parang ganun. Naglalaban sila. So, yan. Hindi ko rin kasi maiwasan ang daming isipin. At kahapon kasi, nag-upload ako ng vlog. Umabot ng 30 minutes yung vlog ko. So, inisip ko, di ba, 1 hour. Galing tayo ng 1 hour. Tapos, puputol-putulin na lang natin sa ngayon. Kahit mga 8 minutes, 10 minutes. Kahapon, umabot ng 30 minutes yung vlog ko. Kaya naisip ko na naman, paano kaya kung 30 minutes na, paano kaya kung gawin ko na 30 minutes na lang yung vlog ko? Ganon. Tapos isabay ko yung pagpapatay ako ng ending. Kaya yan, naglalaban na naman siya. 30 minutes vlog at yung pagpapatay ako ng ending. So, yun, di ko rin kasi na bitawan tong vlogging eh. Kasi gusto ko talaga i-document yung buhay ko dito. Gusto kong ilapag dito yung nangyari sa akin. At gusto ko tong gawing libangan pagdating ng pagtanda ko. Ito lang yung naisip ko na paraan na pwede kong gawin pagtanda ko para malibag ako. Makapag-share ako ng mga wisdom ko. Parang itong platform lang na to o itong ginagawa ko na to, yung way ko para may share yung mga ganun. At
gusto kong tawag dito, gusto ko rin kasi mapakita na kahit 60 ka na, di ba kuwari, nandiyo ka na sa edad na gano'n, kahit 70 ka na, ang ginagawa mo na lang is pa-vlog-vlog ka na lang, pa-vlog-vlog ka na lang, at the same time, kung saan ka pumupunta, kung saan ka namamasyal, is dinodocument mo siya, tapos pwede pa mapasukan na revenue, di ba? Ganun yung naano ko sa vlogging natin, kaya kahit anong mangyari, ayaw ko siyang sukuan. Gusto ko siya talagang bigyan ng oras. Sa pagpapatayan naman ng ending, ganun din. Yan kasi yung inaasahan ko ngayon Yan yung para bumubuhay sa akin yun. At lalo na ngayon, mawala na ako ng trabaho. Gawa ng magsasarado na yung shop. Tapos hindi pa ako magbubukas ng shop ngayon. Ganun. Kaya yan, yung iniisip ko na naman, bumubuhos na naman siya, bumubuhos. Pero hindi ko naman masabi na na nasisiraan ako ng bait. Kasi normal naman ako, nagsasalita naman ako dito, alam ko naman yung mga pinagsasabi ko. At nasosobrahan lang talaga yung isip ko, kakaisip. Ganon. Kaya sa tingin ko, sa palagay ko, kailangan ko na rin magpa-konsulta sa psychologist. At ayoko rin kasi yung may iniinom ako na gamot. So, yun, kay bro nga nagtaka nga ako, tinanong ko siya, bro, dapat pala uminom ng, vitamin B complex, gano'n. Oo, siya, uminom din daw siya. Sabi niya, oh bro, sabi niya, gano'n. Ako kasi, wala nga akong ininom ng mga vitamins. So, siguro, pag ubus ko yon, baka vitamin B complex naman, yung bibilin ko sa Shopee. Meron naman mga legit seller doon, mga naka-Shopee mall na mga seller. So, ganon. At ito, gusto ko lang din sabihin na susubukan na lang natin na 30 minutes na lang yung mga gagawin natin vlog dito. At yung very raw lang naman, raw footage lang naman yung ginagawa ko dito. Hindi naman masyadong maano yung mga edit. Hindi naman komplikado yung edit Basta nag-record ako. Kung ano kasi yung ni-record ko, yun lang. Hindi ko na siya sinusum, hindi ko na sinusum out. At wala na akong nilalagay-lagay ng mga memes, na mga tawa-tawa dyan. Ganun lang. Basta kung ano na-record ko, boom, tuloy-tuloy lang. Nasasobra lang ako sa pag-iisip ngayon. Saka siguro dahil wala rin akong kausap masyado dito sa bahay. Pero isang buwan na lang din naman at nandiyan na si baby. May makakasama na tayo at may magkakaroon na tayo ng kausap. Pero pag nagbablog naman ako, kuwari, di ba, ina-anxiety ako. Yan, nararamdaman ko kasi siya mararamdaman mo na siya pagka katagalan. Baka ilang beses ka nang tinatamaan ng gano'n. So, yung panic attack mo, yung pag-iisip mo, malalaman mo na, ito na to. Ito na naman yung sign. Pero, konti-konti, nakokontrol mo na siya. So sa akin, pag wala akong ginagawa, gano'n, napapaisip ako, ganito ganyan, kung ano tumatakbo sa isipan ko, ano kayang mangyari kung magkukuria ako, baka ganito rin yung maranasan ko doon, yung mga ganun, mga doubt na sa sarili ko na baka ganito lang ako sa Korea, huwag ko na ituloy yung pagkukuria, dito na lang ako sa Pilipinas, tsagain ko na to kung ano meron ako ngayon. Kung ano meron ako ngayon dito, pagpatuloy ko na lang to kasi baka mamaya mas lumala pa to pagdating ko ng Korea, di ba? Hindi ko alam yung mangyayari. Ganun lagi yung mga senaryo na tumatakbo sa isip ko. Tapos, siyempre, hindi lang yun. Isa pa lang avenue yun sa buhay ko, di ba? Kasi nga, nag-apply ako pa Korea. So, yun, iba pang ginagawa ko. Yung YouTube pa, mapasok pa sa isip ko yan. Kasi gusto ko rin mag-strategize kung 30 minutes ba, 30 minutes lahat ng upload para maganda tignan. Yung ganun. Kung 1 hour, di ba? Kaya nga napunta tayo sa 1 hour vlog. Tapos ngayon, babalakin ko naman mag 30 minutes. Tapos, yung pagpapatay ako pa ng ending, kung paano magagawin kong diskarte. Yung mga ganun. Tapos, may isip ko pa kung magpapaano na ng tindahan, kung magtatayo na ng tindahan, binabudget ko yung pera ko, nagtatabi ako para sa pampuhunan doon, tapos nagpapagawa pa tayo ng bakod. Siyempre, yung mga materialis din, yung pera pa na naiiwan sa akin, parang ini-estimate ko pa kung kakayanin na ba to para sa mga susunod na mga bibilhin, ganun. So, ang dami, di ba? Ang daming gawa ganyan sa isipan ko. At wala kasi akong madalas nakakausap, so wala akong outlet na malilibang ako ng konti.
Pero pag nagsasalita ako dito sa vlog natin, yon ganun siya. Nawawala yung mga isipin ko na yon, na dito ko na, di ba? Dito nakapokus yung ano ko. Dito nakapokus yung sarili ko sa pagkwento. Ganun siya. Kaya malaking tulong rin sa akin itong vlogging kasi nawawala yung pag-overthink ko, nababawasan. Kaya nakahiga nga lang ako dyan, tapos nakabukas yung electric fan. Sa ngayon lang, pinatay ko nga kasi nga nag-vlog tayo. Pero sana na maging okay tayo mamaya, magpapakonsult ako. Subukan ko i-record, mag-record tayo. Hindi ko naman isi-share siguro, siyempre, yung lahat ng usapan. Kung wala ako ng opening lang na katunayan lang na nakipag-usap tayo sa psychologist. Magkaiba kasi pala yun eh. Psychiatrist kasi, para na yun sa magbibigyan ka na ng para na yun dun sa may findings. Kunwari may abnormal autism ka na talaga. Parang ganun yung pagkaka-explain sa akin. Kasi tinanong nila ako, ano ba yung need ko? Psychiatrist o psychologist? So, tinanong ko kung ano yung pagkaiba nun. Yung psychiatrist, yung rekta na hiresitahan ka niya na ng gamot kung ano yung pwedeng gawin. Pak. Sa psychologist, more on usap-usap kung ano pa yung pwede mong gawin. Ganito pa lang yan, ganito ganyan. So, parang need mo lang ng mai-guide ka niya, mai-consult ka nga niya para mai-guide ka niya kung ano yung mga pwede mong gawin sa mga susunod na mga pagkakataon na ma-experience mo yung ganito. Ganun lang siya. So, yung psychologist, yung pinili ko kasi yung psychiatrist nga, ganun na siya, iba na. Ibang level na siya. Sa akin kasi sinabi ko, para ako nagkaka-anxiety, pero hindi ko alam kung anxiety ito. Kasi normal naman ako nung mga normal naman tumatakbo yung buhay ko. Normal naman ako, malusog naman, at hindi ko namalayan na nasosobrahan ako sa pag-iisip. Yun. Kaya konti-konti nagti-trigger yung anxiety ko. Nag-overthink ako, napagod din yung isip ko sa dami kong ginagawa kasi iniisip ko nga online hustle, yung kahit hindi na ako lumabas ng bahay pero kumikita ako ng pera. Ganun yung mga pinaplano ko dati sa sarili ko. Ang dami kong pinagsusubukan, ang dami kong mga ginagawa. So, yun, ganun, hanggang sa tumagal. Ganun. Nung nag-abroad ako, parang naranasan ko na to pero hindi ko lang alam yung tawag. Nung nag-abroad kasi ako, merong araw doon, merong linggo na nangyari sa akin na hindi talaga ako mapasok. Halos 1 linggo yun. Kasi nga, hindi ko alam bakit ayaw ng sarili ko pumasok. So, yun pala, nasasobrahan din ako sa kakaisip doon. Kakaisip. Basta, nag-iisip kasi ako pagka, Basta pag may mga kuwari, nahihirapan na ako sa buhay, napapaisip ako, bakit ganun yung nangyari sa akin? Ganito, ganyan. Hindi naman maiwawala yun di ba? Kasi nga, sa mga kalokohan ko rin, kaya nahihirapan ako doon, ganun. So, pagka napaparami ako ng isip, parang tinatamad ako sa lahat. Ganun siya. Parang tinatamad ako sa lahat, parang gusto kong mahiga lang. Di naman ako natutulog. Nakahiga lang ako, nag-iisip pa rin ako na nag-iisip. Kaya, ewan ko ba? So, kaya siguro, yan, nagiging ngayon, yun yung nangyari ngayon. Pero, sabi nila, hindi lang naman ikaw ang merong anxiety na ganyan dito sa Pilipinas. Maraming tao ang merong ganito ngayon, nakakaranas ng ganito, at hindi mawawala yan. Pag nasa ganitong stage ka na level ng buhay mo. Yan, kasi ako, 34 na ako. Iniisip ko na rin, siyempre, yung future ko. Iniisip ko na rin, siyempre, yung kahihinatnan ko pagdating na after 10 years, after 15 years, sinaset up ko na siya. Kaya nga nagbo-vlogging ako ngayon Kasi iniisip ko, set up ko na yung buhay ko ngayon para pagdating ng ganitong edad ako, 70, ito pa rin yung ginagawa ko. Tapos, nag-generate ng income, O, diba? Ang dami ko ang dami ko iniisip. Kaya, sa level ng buhay na ganito, ay ganun. Marami talaga tayo iniisip. Kaya doon tayo tinatamaan ng anxiety. Hindi kagaya ng mga bata tayo, 12 years old, di ba? Hindi ka naman magkaka-anxiety dyan kasi puro enjoyment lang iniisip mo. Laro, di ba? Wala kang ibang responsibilidad na iniisip. Ako kasi, nung nag-aaral lang ako, pero hindi talaga ako yung academic student. Hindi talaga ako yung nakipagpaligsahan sa mga classmate ko. Kumbaga sa
Kumbaga sa kunwari, 1 to 50 kami. Tapos, 1 yung pinakamagaling, 50 yung pinakamahina. Doon ako sa 49. Yan, doon ako sa 49. Kasi, hindi pwede ako ayaw ko yung ako yung pinakakulelat. Gusto ko, meron nasa likod ko. pero nasa likod kaming dalawa. Ganun lang level lagi yung ano nag-aaral ako. Kung 1 to 50 kami, 1 yung pinakamagaling. Ako yung pang 49, tapos meron pa sa pinakababa ko. Ganun lang lagi yung tumatakbo yung ano ko. Kaya hindi ako nai-stress, di ba? Hindi ko nai-stress kasi at least mataas ako sa kanya. Ganun lang lagi. Ganun lang lagi yung buhay ko eh. Para may pinagkukumparahan lang ako na isa. At least mas mataas ako sa kanya, di ba? Ganun lang lagi talaga. So, yun mga tol. Napapahaba na naman yung kwento ko. Nag-order na nga rin pala ako. Salmon na naman yung ulamin natin. Pero ibang luto naman to. Umulan-ulan kasi masarap yung may sabaw. So, parating na rin dito yung order natin. Hindi ko alam pala kung may kanin. Baba naman tayo. Ayun, tuloy-tuloy na naman nga yung ulan. Tapos, yung ano dito, yung tulo ng bubong natin dito. Ayun, tuloy-tuloy na naman. Kaya nga, ang basang-basa dyan. Wala naman nag-CR dyan. Ayun, tuloy-tuloy yung tulo niya. Yung kagaya yung dati. Ayun, yung tulo. O, doon, meron din sa bandang gitna doon. Kaya, yan din yung titignan ni Utol ngayon, di ba? Sabi niya, nag-usap sila magkapatid, akitin daw niya ito, yung bubong. Kasi nga, para ma-check kung nasan yung mga tumutulo. Katulad niya, di ba? Hindi naman ganun kalakasan yung ulan. Eh, tuloy-tuloy na yung tulo. Di ba? Paano pag bagyo na talaga? Yung talagang buhos talaga yung ulan. Di ba? Baka masira lang yung kisame. Mia? Diyan ka pa ba? Pasok ka? Trip pa? Ah, sige. Hindi ako mag-open ng shop eh. Sabi na ako. So, yun. Wala rin yung gumagawa dito ngayon. Kasi nga, kita nyo naman yung panahon eh. Sakain ka ba? Sayang na lang tayo. Maaga pa naman. Kaya natin dito yung di-deliver. Si Onyok nga pala, hindi ko na inakyat dito. Hindi ko naman kasi expect na ulan ngayon. Kala ko gagawa sila, kaya niready ko na doon. Lagay na dyan. Tapos yun, hindi naman natin gagamitin yun. Lagay na ang magiging setup. Yan ko lang yung order natin. Hindi pa tayo rin kakain na ito kasi nagsaing pa lang tayo. Biglang sumama pa yung pakiramdam ko. Biglang sumama yung hulog. Pagkakain ko kanina, parang nilalamig na ako. Ngayon, nilalamig na talaga ako, kaya nagganito na ako. Nagpabili na lang din ako ng prutas, orange saka saging. Ay. Alas 3 na yung ano natin eh. Call time. Hanapin ko lang yung extension ko. Saan napunta yung extension? Hello. Ay, hello po. Magandang... Hello. Sakto pala yung oras na ano. Okay, good afternoon. Good afternoon po, Are you ma'am. ready to start? Ano po? Opo. Ready ka na ba mag-start? Okay, sige. Bago tayo mag-start mismo sa consultation, I'll just introduce myself ha. So, I am Angelica. Opo. Pero pwede mo akong tawaging Angel. Angel na lang po. So, ako yung
Ako yung psychologist na assigned sa'yo for today's consultation. Anong itatawag ko sa'yo? Kenneth? Kenneth na lang po. Kahit ano po. Kenneth. Okay na po yun. Opo. Okay, sige. Anong salita ka komportable, Kenneth? English? Kahit Tagalog? Tagalog po kung pwede lang. O kung okay lang po. Kahit puro Tagalog. Para mas mag-gets ko sige. lang maayos. Okay lang naman, Kenneth, no? Opo. So, meron lang akong i-explain sa'yo na konting guidelines lang Sige po. para maging smooth yung online consultation natin. Dahil online ito, minsan kasi hindi natin kontrolado yung mga ibang bagay, no? Matagal-tagal na po ito eh. Siguro 6 months na po. Ganon. 6 months ago. So, mga November or December last year? Opo, mga ganon. Medyo matagal-tagal na po siya. May binigay sa yung gamot noon? Ano po? May binigay bang gamot sa'yo sa ER nung Ano po, ibang pababa ng yung blood pressure, yun po yung binigay sa akin. Kasi gawa na sobrang nervous ko po, kaya ang taas ng BP ko. Kasi ang nangyari nung mga oras na yon, nagpapagupit ako. Ngayon, hinawakan ako dito na nagugupit sa bato. Parang pakiramdam ko may umaangat na sa akin, tapos hindi ko na alam yung nangyari. Ganon. Tapos nagpanic attack po ako ng malala. Sabi ko sa wait po, hindi ko alam kung ano nararamdaman ko, ganito, ganyan. Tapos nung napakalma ko yung sarili ko, ayun, hanggang sa natapos ko magpagupit, tapos dumiretso pa po ako ng emergency room. Pumunta po ako ng emergency, ganun po siya. Oo. So, yung naramdaman mo na yon, biglaan yun? Opo, biglaan po siya. First time ko po maranasan. Tapos pagdating ko naman po dun sa yung BP ko, naging okay naman po. Kaya nagtataka rin ako, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Tapos lagi na negative yung nasa isip ko, ganito ganyan. Kaya naisip ko, baka anxiety talaga. Kasi hindi ko rin po alam yung Sige, may mga itatanong ako sa'yo, no, para makita natin kung madami kasing klase ng anxiety disorders, no? So, parang kanina, nabanggit mo, nag-panic attack ka. Meron tayong tinatawag na panic disorder. Meron na yung, hindi naman siya panic disorder, panic attack lang. Pero madalas, kaakibat pa yun ng iba pang mga anxiety disorder. Kaya may itatanong ako sa'yo, ha? Sige lang po. Para natin, no? So, nagkaramdam ka na ba noong yung gano'n nga, yung parang bigla ang pagka-nervyos or yung tinatawag nating panic attack kung saan ang dami mong naramdaman na physical na sintomas? Parang natatakot ako ganun. Hindi ko kasi ma-explain kung anong physical po Basta parang ang sikip ng dibdib ko, tapos parang lumalaki yung ulo ko, ganun po. Tapos parang binuhusan ako ng malamig na tubig, ganun yung ko siya kanya. Pero pag nararamdaman mo yun, biglaan lang. Opo, hindi ko po na-expect. Oo. Tapos pag napakalma ko yung sarili ko, yun na, magiging okay na naman siya. Oo, yung kalmado ka lang, tapos biglang... Oo, biglang nangyari yun. Pag nararamdaman mo yun, bigla bang bumibilis ang tibok ng puso mo? O parang yung lumulundag yung puso mo, parang ganun bang pakiramdam? Parang naririnig ko yung heartbeat ko, ganun. Sumasabay yung pitik ng utak ko. Parang ganun siya. Nagpapawis ka na? Hindi, pawisin kasi ako, kaya hindi ko masabi kung Pero hindi naman po siguro ganun pawis na malamig na pawis. Hindi. Nanginginig? Hindi rin po. Pero parang aabot ako sa ganun. Kung hindi ko nirelax yung sarili ko, parang pakiramdam ko, aabot ako ng gano'n kasi negative na yung naisip ko lagi pagka nawawalan ng hininga. Parang ayun po, kinukulang sa hinga, gano'n, hinihingal, sumisikip yung dibdib. Opo. Yung pakiramdam na parang sinasakal ka? Ay, hindi naman po. Masyado naman po kasi yata hindi naman gano'n. O yung sumisikip ang dibdib mo, ayun parang nararamdaman mo yan, no? Yung pakiramdam na parang nasusuka o masakit yung tiyan? Hindi naman po. Wala pa. Nahihilo? Parang mahihimatay? Yung parang gano'n, parang mahimatay. Okay. Yun, yung mainit pero nagpapawis. Opo, pag mainit, nagpapawis mo. During that attack, parang
Ay, nagpapawis ng hindi po, hindi po. Ayan. Okay. Parang nawawalan ng pakiramdam yung parte ng mga katawan mo. Nagiging numb. Konti. Pagka ano po na, parang umpisa lang ng pag-atake, tapos pag na-relax ko na yun, ano na ako. Okay. Eh, yung pakiramdam, during ito ng attack ha, na para bang nasa labas ka ng katawan mo. May ganun ka. Ang nangyari po kasi sa akin, parang ang dami tumatakbo sa isip ko po. Pagka ganun na, nag-ano na, yung mga negative na, patay na, ito na yata yung katapusan ko, yung mga ganun na. Oo. Pero nafe-feel mo ba yung para Parang bang... naalis ako sa sarili ko. Oo, parang wala ganun. kang katawan. Mm. Okay. Yung takot ka na, baka nababaliw ka na, o mawawalan ka ng kontrol. Oo. Tapos yung pakiramdam mo na, baka mamamatay ka na. Meron. Okay. So, present lahat yun, no? Okay. So, sa lahat ng yun, meron ka pa bang mga ibang symptoms na nararamdaman maliban sa mga tinanong ko? Halos parang ganun lang po siya eh. Yun lang po, nahihirapan ako huminga, tapos bigla na lang parang nahilo ako. Panic attack, yun lang po yung pinaka-basic na ano ko po ngayon. Sa ngayon po Okay. Tapos pag nangyayari yung attack na yon, ano ba siya yung parang sa mga sitwasyon na hindi mo naman ini-expect na kakabahan ka o nenervyusin ka? Opo, may ganon. Minsan, nasa CR lang ako, nakaupo ako sa bowl, tapos bigla na lang parang may umakyat sa ano ko. Kaso nga lang po, bago mangyari po yun, parang ang dami ko nang iniisip, overload po yung isip ko. Yun talaga yung nakikita kong ano eh. Nagiging ano ko, pag sobrang marami po ako naiisip, ganito ganyan. Oo. Kasi sabay-sabay na rin eh, mga work, ganon. Okay. Mga ilang beses nang nangyari ito? Matagal na pong hindi eh, maabot na ng buwan. 2 buwan siguro mahigit, tapos ngayon na lang ulit. Ganon, ngayon na lang ulit. Pero kung bibilangin mo siguro, simula nung nagsimula kang makaramdam dito. Siguro wala man 5. Wala pa man 5. Baka hindi pa umabot ng 4, ganyan. Napaka lang po. Halos ngayon lang ako. Okay. So yun mga tol, halos kakatapos lang namin katapos ko lang makipag-usap sa psychologist. At yun, sinabi ko lahat yung sa akin. Sinabi ko lahat yung mga ginagawa ko ngayon, kung bakit ako nag-worry. Ganito ganyan kasi nga sinabi ko sa kanya na parang ngayon kasi pakiramdam ko nagkaroon ako ng malaking responsibilidad. Hindi katulad dati na pa-enjoy lang ako sa buhay, di ba? Katulad na lagi kong inuulit sa vlog natin, ganun. Yan, isa yan sa nagpapa-stress sa akin. Pero may anxiety daw ako, pero hindi pa daw siya ganun kalala kumpara sa iba. Pwede siyang anxiety, pero mas masasabi pa niya na mas stress ako sa mga bagay-bagay na in-overthink ko. Ganon. So, yun, marami kami pinag-usapan at marami rin akong tinanong sa kanya. Sinari ko lahat kung bakit nagkaganon ako. Kasi nga, yun, yung isip ko nga, hindi siya tumitigil sa pag-iisip, pagpaplano, kung ano pwede kong gawin sa future, ganito ganyan. Tapos, yung sinabi ko rin na nagbo-vlog ako kasi nagde-daily vlog ako dito. Parang napapagod nga ako kasi dami ko, dumadagdag siya sa isipin ko, dumadagdag siya sa pagkain ng oras ko. Ganon. Pinapili niya ako. Ikaw ba kung, sabi niya gano'n, kung tatanggalin mo ba ang vlogging sa buhay mo, okay lang ba sa'yo? Sabi ko, hindi po kasi parang gusto ko siyang gawin hanggang sa pagtanda ko. Kasi iniisip ko rin o pinapangarap ko rin na baka pagdating ng senior na ako ay nakamonetize na yung channel ko. Baka pagdating ng ganong edad, pa-upload na lang ako sa YouTube. Tapos kumikita ako, oo, tama. Ganun siya, ano niya. At least, ako daw, naiisip ko yung ganon. Kaso nga lang, dahil future pa yon, wag ko na munang isipin. Kumbaga, katulad din ng pagko-Korea ko, ganito, ganyan. Iniisip ko rin kung tutuloy ba ako sa Korea, o hindi na, o pwede na dito, wag ko na, dapat nga daw, hindi ko na gagawin komplikado. Oo, alam ko naman yun ganon. Kaso nga lang, siyempre, pag ako lang mag-isa, di ba?
kumbaga, yung sinasabi niya sa akin, parang alam ko naman na dapat yun yung gagawin. Kaso pag ako nga lang mag-isa, hindi mawawala na mag-i-strategize ako sa buhay ko. Kasi, sabi ko nga lagi sa inyo, parang gusto ko na meron akong marating sa future, di ba? Ganon siya, hindi ka naman pwede na pa-relax lang, pa-banjing. So, yun. At okay naman yung naging usapan namin. Ayos naman din. Yun, thank you kay ma'am. Yun, meron din siya mga sinasabi na kailangan kong gagawin para hindi ako, kung ano, nagpapanik at ako. Meron din siya mga sinabi na way para hindi masyadong yung panic attack ko o makontrol ko siya. Ganon. So, yun mga tol. Yun lang yung first time ko makausap ng ng psychologist. Ang lang nito, parang normal na barkada ko lang siya kinausap kanina. Kumbaga, sinishare ko lang kung ano talaga yung nangyari sa akin. Parang normal lang na usap, hindi masyadong parang kwentuhan lang, parang podcast, ganun. Parang kwentuhan lang. Pero dahil nga yun yung profession niya, so meron siyang mga guide na di ba? Na sinabi sa atin. So, yun. At sa tingin ko, mukhang naging okay ako. Kanina nga, lalagnat ako. Mainit sa pakiramdam ko, pero mukhang okay na ngayon. At yun, work na ulit tayo. Yun, binanggit ko rin kanina sa kanya na marami akong ginagawa sa online. Marami akong mga side hustle, gano'n. So, yun, tamang kwentuhan lang. Gano'n pala yun, di ba? Kumbaga, mag-guide ka lang niya kung ano yung Pero, hindi pa naman daw ganun ka yung kung anxiety talaga, hindi pa naman daw ganun. Kasi tinanong niya ako kung meron ba akong lugar na ayaw puntahan, kung meron ba kung naapektuhan ba yung pang-araw-araw ko. Sabi ko, hindi naman po parang normal pa rin naman ako nabubuhay. Pero minsan na parang ayaw ko gumalaw, yun lang naman. Siyempre, sabi niya, pagpagod ang isip, parang pagod na rin ka na rin nun. Kasi dahil mga iniisip. Ganun. So, dahil nga hindi pa naman daw ako ganun, sobrang magpanic attack. Kuwari, may iniwasan na akong lugar, may iniwasan na ako na hindi gawin. O, pag ginawa ko to, magpapanic attack na naman ako. Pag meron na daw ganun, ayun na talaga. Medyo mataas na ang anxiety mo. Pero, dahil nga sa akin, para normal lang. Kumbaga, bigla na ako nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Yun yung sabi niya. Kasi dati, di ba? Wala naman ako iniisip na babayaran, ganito, ganyan. Wala naman ako mga bayarin. So, relax na ang buhay ko dati. Kumbaga, araw-araw, gigising, mag-work, relax lang. Ngayon, di ba? Kumbaga, nabigla lang ako ba? Ganun yung niya. Kumbaga, masyado ko siyang iniisip na pag ba naputol tong ginagawa ko, makakabayad ba ako ng bahay, ganito ganyan, ano ba mangyayari sa akin, na dapat na hindi ko na siya iisipin. Kasi ang problema talaga yan. Di ba? So, yun. Kahit pa paano, okay ako. At yun ang pinaka nakita niya na stress ako sa mga bagay na yun, isa na yun, financial. Ganyan. Kasi nga, di ba, kung relax lang ako dati, kung ganito lang ginagawa ko dati, pag uwi ko na galing trabaho, mag-ML lang ako, wala akong ginagawa, nire-relax ko yung sarili ko. Iba na ngayon, nasa adulting stage na nga daw ako, na ito na, may mga responsibilidad na kailangan bayaran, ganito, ganyan. So, yun. So, yun, balik ako mga tol. Tayusin ko muna yung side hustle ko. Silipin ko muna. At yan, medyo okay na ako. At mas gumaan yung pakiramdam ko nung sinabi niya na hindi naman to talaga anxiety. Masyado lang ako nag-worry sa sarili ko, sa future ko. Ganun lang yung pinaka niya doon. Hindi ko naman kailangan magpaano kasi kung sabi niya yung kung may pakiramdam daw ako na sobrang sinasakal ako, hindi ako makahinga. Kung paulit-ulit daw yung yun na, kailangan ko na magpa-tingin talaga sa doktor. Sabi ko, hindi naman ganun. Hindi naman siya laging maatake. Bira lang. Pagka sobra lang akong nag-iisip. So, yun ang sabi niya.
pakiramdam ko yung sarili ko, anuhin ko yung mga iniisip ko, babawasan ko, ganun. Yun lang talaga. Thank you Lord. At sana hindi na rin ako masyado mag-isip. At sana mabawasan ko na nga yung pag-iisip-isip ko na gano'n. So ako naman kasi nag-worry lang ako sa bagay-bagay. Ganyan lang naglalaro sa akin yung kaya nararanasan ko to. Tapos kasabay nun, siyempre pagod din yung utak ko kakatrabaho. Ganon. So yung mga tol, at dito na muna siguro natin tatapusin yung vlog-vlogan natin para sa ngayong araw. Siguro naman umabot na tayo ng 30 minutes. So isa pa to sa natin, di ba? Target na naman tayo ng 30 minutes. So bahala na niya kung gusto ko magpahinga, hindi po na ako mag-upload, ganun na lang din siguro. Pero target ko talaga, upload ako pa rin siya na uploadan. At hindi natin susukuan to, itong ginagawa natin dito sa channel natin. Kahit na maliit lang yung views natin, dahil ito yung gusto kong gagawin natin to siya. So yun mga tol, hanggang dito na naman itong vlog-vlogan ko para sa ngayong araw. Ngayong araw, kumausap ako, nagpa-consult ako sa psychologist.